nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula na may 70 at 10 sungay at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema at kinakalagkan ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak upang labunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Napansin niyo po dito na yung dragon na mapula ay nagpunta po doon sa harapan ng babae na manganganak. At ang sabi sa 12:13, nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Maliwanag po yan sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo din sa lupa, siya po ay nagdanas ng katakot-takot na pag-uusig. Pagaman ito po ang sistemang ginamit ay ang imperyo ng Roma sa kanyang kapanahunan. Ang imperyo din ng Roma sa pamamagitan ng instigation ng mga eskriba at mga pariseo ang nagpako sa kanya. Ito po pala at the back of the scene ay walang iba kundi ang dragon mismo ang nag-i-instigate. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa, ang kalaban ng iglesia, ang dragon, ang matandang ahas, walang iba po kundi si Satanas. Napansin niyo po kanina na mula doon sa langit ay nakikipaglaban na siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman ng ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at pumarito dito sa lupa, ipinagpatuloy po ng dragon ang pakikipaglaban sa ating Panginoong Hesukristo. At gayon na rin po sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po iniulat ng banal na kasulatan ang pag-uusig, ang pagpatay na ginawa ng dragon, hindi lamang sa ating Panginoong Hesukristo mismo, kundi doon sa mga nagsisisunod sa Kanya. Hebreo 11:36. Parang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibang at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga talikalan at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakan na parukot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, ng abiting hati, tinatampalasan. Ganito po ang karanasan ng mga Kristiyano noong unang panahon matapos maitatag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia dito sa lupa. Sila po ay pinagsususunog, pinagpapapatay, pinag-uusig at ginawa lamang na katuwaan ng kalaban ng ating kaluluwa na gumamit ng mga tao, mga institusyon upang maganap ang mga bagay na ito. Dahil po dito, sabi sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae, ang iglesia, sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang tao upang doon siya ampuning 1,260 araw. Batid po natin na ang Dark Ages o panahon ng kadiliman o panahon ng pag-uusig sa mga taong nagbabasa ng Biblia, sa mga taong naniniwala at dapat sundin ang ating Panginoong Diyos at hindi ang sistema lamang ng simbahang itinatag ng mga tao na di umano doon ka maligtas, doon ka hihingi ng tawad, doon ka lalapit, sila ang mediator, sila di umano ang tagapamagitan, at kung wala sila, di umano ay hindi magtatamo ng kaligtasan ang mga tao. Ito po ang panahon na madilim ang sanlibutan, ang Dark Ages. Nagpasimula po ito ng 538 AD hanggang 1798 AD. Ng 538 AD ay naging opisyal na batas kung saan ang iglesia at ang tinatawag nating civil society, ang government, ay parang naging isa at siya ang nag-i-implement ng tinatawag natin na mga pag-uusig sa sino mang hindi aanib sa kanya o hindi maniniwala sa kanya. Ng AD 1798, ang kapangyarihan ng relihiyon at ng Estado ay muling nagwalay nang makapture si Pope Pius ni General Bertier, at dahil doon ay naging independent na muli ang judikatura, ganoon na din po ang gobyerno. Maliwanag po itong iniulat sa banal na kasulatan
na for 160 years o 1,260 years ay magkakaroon ng pagsusing ang samahan ito para sa mga Christian. So nagkaroon ng round 1 sa langit. Nagkaroon ng round 2 ng ipanganak